For today's mini vlog mga mare, samahan nyo na naman ako sa mga pangyayari sa buhay ko ngayong araw. Tanghali na nga pala nito at pumunta nga kaming mag-anak dito kila nanay. Tapos nga mga mare, inaya ako ni nanay na bumili ng lutong ulam dun sa may tartaro para sa tanghalian namin. Ito nga pala yung binili namin mga mare at pagdating nga namin dito sa may bahay kumain na din kami. Sa rest house nga pala kami kumain mga mare dahil dito nga sa kusina nila nanay napakaraming langaw. Hindi naman din nakakapagtaka mga mare dahil madalang din namang makapaglinis si nanay gawa nga ng bising-busy sila sa may tumana. Tapos nga mga mare, may alaga pa nga siyang mga bata pag biyahe ng gulay. At ang isa pa nga mga mare, meron nga rin palang alagang baboy sila nanay. Kaya naman for today's video mga mare, lilinisan ko nga itong lababo nila nanay para naman kahit papano maitabo yung maraming langaw. Mag-uuro nga lang sana ako mga mare dahil katatapos nga lang namin kumain ng tanghalian pero eto nga at maglilinis ako. Ang una ko nga munang ginawa mga mare, pinag-aalis ko nga muna yung mga laman nitong mga lalagyanan ng pinggan. At nung maialis ko nga lahat ng nakalagay doon, binuhat ko nga parehas papunta sa may labas. Doon ko na kasi lilinisin yun mga mare at malalaki nga hindi sila kasya dito sa may lababo. Pero bago nga yun mga mare, inuruan ko nga muna itong mga pinagkainan namin kanina. At nung matapos ko nga sabunan lahat ng pinggan mga mare ay napansin ko nga na merong mancha itong babasaging plato ni nanay. Kaya naman ang ginawa ko mga mare, kumuha nga muna ako ng Zonrox at pinaglalagyan ko itong mga plato. Hahayaan ko nga munang mababad yun mga mare para matanggal yung mancha at maging maputi na ulit. Diyos ko, kung pwede nga lang yan sa tao mga mare at mapapaputi niyan ako matagal na akong nagbabad ng Zonrox. Kung di nyo nga na itatanong mga mare, bata pa lang ako, pangarap ko na talagang pumuti. Maputi naman si nanay mga mare pero napakadamot nga nung kulay niya at hindi kami pinamanahang tatlo. By the way mga mare, inulit ko nga palang sabunan itong mga plato na binabad ko kanina sa may Zonrox. Pagkatapos nga nun mga mare, binanlawan ko na nga ulit yan isa-isa at kitang-kita nyo naman kung gano'n na siya uli kaputi. Mas gusto ko nga yung ganitong plato mga mare dahil pag madumi na nga siya pwede mo siyang Zonroxin kumpara nga dun sa mga plastic na plato. Yun nga lang mga mare, bata pa kasi yung mga anak ko at sigurado pag ganyan yung plato namin mayat mayang may mababasa. Inurungan ko na nga rin pala mga mare itong mga basong pinagkapihan namin kanina at baka makalimutan pa. Nagtataob ko nga muna mga mare yung mga inurungan ko dito sa may palanggana tapos nilagay ko muna dito sa may lamesa. Inalis ko na nga rin pala mga mare yung mga nakalagay dito para mapunasan kong mabuti yung ilalim. Napakarami na nga ring tambak dito sa may ilalim ng lababo mga mare dahil hindi na nga din to naaasikaso ni nanay dahil mas pinipili na nilang magpahinga pagkatapos ng trabaho. Wala na akong magagawa mga mare kung i-judge nyo yung magulang ko na hindi sila malinis sa bahay. Hindi din naman maiintindihan ng iba kahit anong paliwanag ko. At kung nagkulang man nga sila sa pagiging malinis sa bahay mga mare, hindi naman sila nagkulang sa aming magkakapatid lalo na sa mga apo nila. Hindi nga ako magsasawang ulit-ulitin mga mare na kaya nga hindi sila makapaglinis ng maayos o araw-araw dahil bising-busy sila sa tumana. Anyways mga mare, balik na nga pala tayo dito sa may video ko. Bali nag-agyo na nga rin pala ako dyan pero wag kayong mag-alala dahil yung walis kong ginamit pang dito lang sa loob. Pang-agyo lang talaga yun mga mare tapos panghampas ng langaw. Inalis ko nga muna kanina yung mga sandok na yan tapos nga ay sinabunan ko at hinugasan bago ko ibalik. Sinabunan ko na nga din mga mare itong lutuan ni nanay tapos nga yung pinakakalan niya ay inurungan ko na rin. At sa pag-aalis nga ng sabon dyan mga mare, gumamit na nga lang pala ako ng basang-basahan para maalis yung bula. And after ko nga mapunasan yan mga mare, pinunasan ko na nga rin tong ilalim tapos nga ay lumabas na ako para linisin naman tong mga lalagyanan ng plato. Alam nyo ba mga mare, nung mga oras nga na yan napapaisip ako na para bang napasubo ako sa paglilinis. Dahil habang sinasabunan ko nga yan mga mare, bigla naman sumikat ng sikat na sikat talaga yung araw. Hindi ko na nga binuhat sa lilim yan mga mare at sinabi ko na nga lang sa sarili ko na kaya mo yan self. Hindi ko nga pala nasabunan yung isang gilid dyan mga mare dahil madaling-madali nga ako. Akala ko nasabon ko kanina. And after ko nga dun sa may malaking tauban ng plato, sinunod ko na nga rin itong mga tuluan ng tubig. At pagkatapos ko nga dun mga mare, sinunod ko na nga ding sabunan itong tauban ng plato ni nanay na matanda pa ata sa akin. Madami din kasing nakalabas na plato sila nanay mga mare. Gawa nga ng pag nagkasama-sama kami napakarami rin namin. Kaya nga ang tauban niya ng plato mga mare ay isang metakip at isang lantat. At eto nga pala mga mare yung isang bagay na padali ng trabaho at paglilinis ko dito kila nanay. Meron kasi silang power spray mga mare na malakas ang presyon dahil ito nga yung ginagamit nila sa paglilinis ng kulungan ng baboy. Napakasarap ngang gamitin yan mga mare dahil kahit anong dumi pa, kahit gaano pa siya kadikit matatanggal pag dinaanan yan. Sa sobrang lakas nga ng presyon ng tubig nung tinamaan ako sa paa napaawa ko talaga.
Well anyways mga mare, pagkatapos ko nga palang linisin yan, tinaob ko nga muna dito sa may banyera para matiktik yung tubig. Medyo natagalan nga ako sa paglilinis dito sa malaking tauban ng plato mga mare dahil lahat nga ng singit-singit niya ay napakaraming dumi. Sinigurado ko na nga rin mga mare na malinis siyang mabuti dahil once in a blue moon lang naman talaga ako tamaan ng sipag. And after nga nun mga mare, pinatay ko na nga rin yung power spray tapos ipinasok ko na to sa may loob. At eto na nga pala mga mare yung before and after nyan. Hindi ko na nga napakita yung buong paglilinis ko mga mare, pati nga dito sa may ilalim dahil nalobat na yung cellphone ko. Madami nga din akong kalat na nakuha sa ilalim mga mare, tapos yung mga gamit nga ni nanay na nakatambak doon ay nilinisan ko na rin. Nagmap na nga rin pala ako sa may ilalim nyan mga mare para siguradong malinis na, at sabi ko nga kay nanay ikabit niya na yung kurtina. At pagkatapos ko nga palang maglinis dyan mga mare, nagtimpla nga ng kape si nanay, pagkatapos nga nun nag-aya na ngang umuwi si Miko. Hanggang dito na nga lang mga mami, at ipagpatuloy na nga lang natin sa mga susunod ko pa na mini vlogs. Yun lamang for today's video. Pa-follow and share po!